Welcome back mga katropa pips natin dyan, mga kapiso wifi. Ngayon mga sir, may bago tayong gagawin. Ipapakita ko sa inyo paano natin to magamit itong old modem. Ito po, old modem po ito. Ang brand po nito, Cisco EPC 3925. Ito po, galing po kasi ito ng isang telecommunication company na hindi na po gamit. Ngayon, gagawin natin dito, papakita ko po sa inyo mga sir na gawin natin itong wifi router para mapakinabangan naman siya, kasi ito hindi to siya ordinaryong modem kasi naka-cable po yung connection nito. Ngayon, i-reconfigure natin to mga sir, magamit natin as gawin lang natin tong, pwede natin gawin tong switch hub or gawin natin tong wifi access point or tinatawag na wifi router para makapag-connect naman yung mga cellphone natin dito. At least naman mapakinabangan kaysa nakatambak lang po. Basta pasusundan nyo lang po mga sir yung papakita ko po sa inyo paano natin to i-reconfigure. Okay, sundan lang po yung video. Ito mga sir, ito po yung ano niya, adapter niya. Ito po yung mga gamit natin. Dalawang UTP LAN para mapasok natin tong old modem. A few moments later. Browser. Enter lang natin yung IP address, makita naman sa internet kung ano yung IP address, i-search nyo lang din or makita din sa likod ng modem 192.168.0.1. Ito na yung pinaka-dashboard natin ng modem. Ngayon, i-reconfigure natin to para gawin natin siyang access point or switch hub. Pwede din siya magiging switch hub, magiging extension ng LAN. Ang gagawin natin ngayon, access point, magamit yung wifi niya, maka-access yung mga mobile phone kaysa hindi po mapakinabangan kasi wired modem po ito. Okay, dito na tayo, puntahan na natin. Sundan nyo lang po maigi itong video para hindi kayo malito sa configuration. Login tayo. Then, ito na po. Sa unang setup natin, dito po makikita natin yung quick setup. Pwede po kayo mag-personalize ng password nyo. Sa akin, hindi lang muna natin lalagyan. Pero sa inyo po, mga sir, pwede po kayo maglagay. Para tuloy-tuloy tayo. Ngayon, sa quick setup, dito po tayo maglalagay ng is ID or para kung anong lalabas na pangalan na nabobroadcast ng modem or para anong pangalan na gusto nyo na makikita sa mobile phone pag open nyo ng wifi. Halimbawa na lang natin, lagyan na lang natin na wifi access. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo ipapangalan sa SSID. Then pagdating po dito sa wireless security, pwede po lalagyan nyo ng, kung gusto nyo po magpe-personal password, dito po kayo, pwede po kayo gagamit itong WPE2 personal. Magpe-personalize kayo ng password. Pero yung gagawin natin ngayon kasi, i-try natin to na maka-access ang piso wifi or login page. Okay. Kung gagamitin to natin ng piso wifi or login page, hotspots bot share na mayroon na siyang sariling login page na lalabas, i-disable po natin yung security. Wala po tayong ilalagay dito ng password kasi automatic po ang lalabas po yung login page mga sir. Okay, sundan nyo lang po ito maigi. Tapos punta naman tayo dito tapos save natin yung settings. Lahat pong ginagawa nyo, i-save nyo para pag nag-restart yung modem, hindi siya nawawala. Tapos punta tayo ng LAN. Dito po nakikita natin yung
default local IP niya, yung 192.168.0.1, ito po yung in-enter natin sa GUI para mapasok natin yung dashboard. Pwede nyo po itong palitan, pwede rin po hindi. Pero kung sa akin lang advice, pinapapalitan ko po ito ng personal para hindi po basta-basta mapasok yung IP address natin kasi naka-default po ito, nasi-search po ito sa internet. Ngayon, dito po mga sir, sa time zone, pwede natin palitan kung saan po tayo belong sa plus 8 po tayo sa GMT at Hong Kong tayo. I-click lang po natin dito, puntahan natin yung plus 8 positive 8 Hong Kong kasi wala pong Manila tayong makikita o Philippines, pero paras lang po tayo. Then save, isi-save po natin lahat nating kino-configure. Ngayon punta naman tayo ng wireless. Ito na po yung sa wireless. Yung nilagay nating SSID, lumabas na po dito Wi-Fi access. Tapos yung security mode naka-disable. Tapos save na natin, yan pa yon. Ngayon puntahan na natin yung radio settings. Dito sa radio settings po, nakalagay po dito wireless interface. No, normal po enable po yan para makikita po natin yung SSID na ginawa natin or itong SSID name, yung wireless network name natin na ginawa natin sa ating demo ngayon, Wi-Fi access. Kasi pag i-disable po natin ito, hindi po ito lalabas, wala po makikita yung cellphone nyo pag nag-i-scan ng IP, nag-i-scan ng Wi-Fi. Tapos dito naman sa network mode, mayroong BGN only. Ito po, imimix po ang gagamitin natin, BGN, lahat na po yun. Yung kahit yung 5 GHz na radio maka-access po nito kasi BGN. Tapos yung radio ba natin, normal po ilalagay po natin 2.4 GHz kasi yan po talaga yung karamihan ng mga Wi-Fi gadgets natin na naka-range po siya ng frequency ng radio ba niya 2.4 GHz. Tapos yung channel width, kung napanood nyo po yung nakaraan kong video sa pag-configure din ng Ubiquiti Nano Station Into, na yung channel width talaga natin ilalagay natin sa 20 MHz kasi yung 40 MHz minsan yung ibang mobile phone, ibang Wi-Fi gadgets hindi po maka-pick up ng maka-access sa Wi-Fi natin. Kaya kasi merong 40 MHz channel, lalagay po natin sa 20 MHz channel. Tapos yung standard channel po, pwede din pong naka-auto, pwede rin pong magsisili kayo ng standard channel. Ang normal ko pong ginagamit na standard channel, 11, 6, at saka 1. Kasi ito po yung hindi nag-overlap. Wala po siyang gaanong interference. Andito naman, ginawa natin, 11. Tapos ito na po yon, nakaka-current 11 tayo. Then, save settings. Lagi na po nating isi-save settings. Okay, dito naman tayo sa wireless security. Yun na nga po yung nakita natin kanina, naka-disable. Pero kung transmit lang po tayo ng point to point or personal lang po yung Wi-Fi natin na itatransmit or internet natin na itatransmit, kailangan po natin maglagay talaga ng security pressured key or tinatawag nating password para hindi po maka-access yung iba. Pero kung business naman po yung pag-usapan natin, para gawin nating maka-access yung Wi-Fi hotspot, mga kapitbahay natin, hindi po tayo maglalagay ng security mode or pressured key or password. Tapos dito naman sa MAC address, dito po, sa MAC address dito, pwede na natin yung mga client natin iba-block o yung mga computer natin iba-block, yung mga IP address, mga MAC address nila. Okay, sa advanced settings naman, dito sa transmission rate, mayroon po siyang Mbps dito na nakalagay until 130 Mbps. Ilalagay lang po natin ng auto kasi nagbabago po yung transmission rate natin ng internet provider natin. Kaya ilalagay lang po natin auto. Dito naman sa wide distribution system, dito po, ito pong router na to, mas maganda natin kasi mayroon siyang tinatawag na allow wireless signal to be repeated by a repeater. Pwede po natin to siyang gagawing EP repeater. Kagaya po ng Nano Station M2, pwede po siyang magawang EP repeater.
Yun po yun, maganda po ganitong system dahil meron po siyang access point repeater. Yun namang tinda, wala po siyang access point repeater, IP lang po siya, access point lang po, at saka yung isang configuration niya, station. Kaya mapanood nyo po yung mapapang i-upload ng mga video tutorial tungkol sa pag-transmit ng internet connection through station or through access point lang. Ito mga sir, papakita ko po sa sunod na video nito. I-try natin, i-connect ito as IP repeater naman nang kukonek siya galing naman sa nano station M2 natin kasi mayroon siyang IP repeater. Sundan nyo lang po, abangan nyo lang po mga susunod ko na video na paano natin gawin tong IP repeater. Okay, tuloy na tayo. Dito naman sa QoS, i-enable naman natin tong WMM support at saka disable na to natin yung na-acknowledge. Okay, punta naman tayo dito sa firewall. Ito po, naka-low at saka all. Wala na po tayong gagalawin. Dito po, ibablock po natin fragmented at saka block port scan detection. Okay, VPN. Okay, enable lang po yan. Wala po tayong gagalawin sa VPN kasi access point po ang gagawin natin ngayon. Tapos, sa restriction naman, wala tayong gagalawin sa MAC address filtering kasi dito naman sa MAC address filtering wala pa naman tayong i-enable nito dahil hindi pa tayo kakaroon ng mga MAC address na ibablock natin or ipi-permit natin or i-allowed natin para maka-access internet. Lahat po maka-access po sila kasi as sinabi ko na gawin po natin tong configuration na to as piso Wi-Fi or window Wi-Fi or Wi-Fi hotspot na maka-access po yung mga client. Kaya hindi po tayo nagbablock ng mga device or nagsisilik lang po tayo ng mga device na pwede maka-access. Dito po, magsisilik lang po, mag-enable lang po tayo kung maglalagay tayo ng MAC address dito na hindi sila makapag-access. Or maglalagay lang po tayo ng MAC address ng mga gadget or mga mobile or mga Wi-Fi gadget na pwede nating maka-allow or pwedeng maka-access sa internet connection natin. Kaya sa atin naman po, for business, kung personal lang po yun, pero kung business naman, i-disable natin to para lahat sila maka-access sa internet Wi-Fi connection natin or internet hotspot. Okay, sa basic rules. Dito naman, enable lang po parental control. Then the rules, wala po tayong babaguhin. User setup, wala po tayong babaguhin. Okay. Dito naman sa gaming, maglalagay lang po tayo nito kung gagamitin po natin tong tinatawag na priority gaming. Kung magpa-prioritize tayo ng mga gaming. Kung gagamit tayo ng mga PC, pero sa ngayon, di muna tayo kasi maglalagay po tayo ng mga port range, triggering, maglalagay po tayo pero hindi man tayo gagamit kasi ng PC as in wala po tayong configuration na gagalawin dito sa application and gaming. Okay. Dito naman sa connection mode dapat po naka DHCP. At saka dito, huwag kayong magtaka bakit mayroong naka-red nito warning kasi kailangan po dito talaga lagyan natin ng username at saka password yung modem natin o router natin. Hindi lang muna natin lagyan kasi for demo naman, pero kung sa advice ko talaga, lagyan talaga natin ng personal password yung modem natin. Okay mga sir, sana nasundan nyo. Dito naman sa status, ito na po yung gateway, firmware niya, MAC address niya, router niya. Tapos, dito sa local area network, kung naalala nyo, ito po yung nakikita na natin na yung local IP address natin, internet IP, ito po yung 192.168.0.1/24. Ito po yun, yung pinasok natin na GUI para ma-access. Naka-default po ito. Ngayon, dito naman sa wireless, ito na po yung MAC address ng wireless natin. Ito po yung MAC address niya. Ito po yun. Ito yung naka-close parenthesis na A8 1040. Yan, ito po.
Tapos ito po yung mode niya. Ito na po yung nagawa natin kanina na SSID, Wi-Fi Access Network Name, SSID. Tapos naka-channel width tayo ng standard na 20 MHz channel para makakonek. Sa sinabi ko na, makakonek lahat ng Wi-Fi gadget. Kasi naka-range lang po ng 2.4 GHz normal. Tapos yung channel natin ginawa, channel 11. Security mode, no encryption dahil po sa sinabi ko na for business po yung configuration na to. Pwede din po kasi sa yung piso wifi, piso hotspot, piso wifi boot share. Pero kung i-personal nyo po itong wifi lang, pang bahay nyo lang, kayo-kayo lang po gagamit, dapat po talaga magkaroon ng, lagyan nyo po ng security mode or encryption or tinatawag nating password. Tapos SSID broadcast enable, okay na po. Then dito naman, okay na. Ito na po yung configuration natin, mga sir. Dito naman wala tayong gagalawin. Okay, nakita nyo na. Okay, ito na po mga sir. Tapos na po tayo ng mag-set up ng access point sa router na to ng Cisco. Na modem talaga siya. Ginawa lang natin ang paraan na makapag-access or magiging Wi-Fi access point siya, magiging Wi-Fi router para magpakinabangan naman po. Okay, papakita ko po to sa inyo mga sir para kung talagang gumana ba siya or nakapag-access ba yung mobile phone. Papakita natin dito. Sundan nyo lang ito maigi kasi bibidyo na lang ko na lang sa mobile phone para papakita ko sa inyo kung naka-access natin yung mobile phone. Okay, so basta nasundan nyo po mga sir yung configuration na to. A few moments later. Okay. Katatapos lang natin yung configuration na access point nito. Ito na po. Pakita ko na sa inyo. Nakakonect na po dito sa LAN itong LAN cable natin na UTP. Yung source po nito ng LAN, nakakonect na po ito doon sa kung saan yung source natin ng Wi-Fi or sinasabi nating window Wi-Fi or Wi-Fi hotspot or Wi-Fi boot share. Ngayon, dadirect po natin dito sa LAN port ng modem na to o router na to. Ngayon, titingnan na natin kung tama ba yung configuration natin. Makapag-access na ba tayo sa piso wifi natin o piso hotspot natin. Kung na-broadcast na ba nito sa kinumpigure nating Cisco na modem. Try na natin mga sir. I-connect natin or i-scan natin ito ng mobile phone natin kung nagbo-broadcast na ba ito ng Wi-Fi hotspot or piso Wi-Fi na distribution. Ngayon, i-scan natin yung sa mobile phone. Mag-scan po tayo ng Wi-Fi kung ano pong naka-broadcast. O, ito na po yun. Nung naalala nyo kanina, may Wi-Fi access po yung ginawa natin kaninang SSID. I-connected natin yung Wi-Fi access dito sa router. Ngayon yun, nakita nyo mga sir, kung naalala nyo, ang ginawa natin kaninang SSID, Wi-Fi access. Kaya ngayon, connected na siya dito sa router natin na kinumpigure na Cisco. Connected na siya. Ngayon, try na natin kung lalabas yung ito na mga sir. Lumabas na yung talagang login page ng Wi-Fi natin. Meaning, successful po yung configuration natin nito sa Cisco dahil mayroon na pong lumabas ng Wi-Fi hotspot dito sa cellphone natin, dito sa mobile natin. I-try natin login itong boot share code natin para subukan talaga natin, pakita natin kung may internet connection na ba na nanggagaling dito talaga sa kinumpigure nating router na Cisco. Ginawa nating access point.
para sa piso wifi natin, mga piso wifi natin dyan. Pasensya na mga sir, hindi masyadong malinaw mismo sa video ng mobile phone. Okay. Punta tayo ng YouTube. Nakapag-connect na tayo. Okay, mayroon na po tayong connection ng YouTube. Access talaga yung mobile phone natin. YouTube na yung mobile phone natin. Through at saka dito na nakakonect sa kinumpigure natin na modem na Cisco. Okay, salamat sa panonood. Talagang successful yung gawa natin. Sana nasundan nyo at sana mayroon na kayong kunting natutunan sa ginawa kong tutorial. Maraming salamat. God bless.